Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo pa nanonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ating pagdinilayan sa araw na ito. Nasa tema tayo ng armored ng Diyos. Diba? Kung paano natin pinoproteksyonan ang ating sarili laban sa mga masamang gawain. So kung mapansin nyo guys, yung ulo natin, di ba? Sa lahat ng organ, part ng katawan natin, body parts, ang ulo ang pinaka-importante dahil dito tayo nag-iisip, di ba? Nagsasalita, yan. Nakikita yung mukha na kung saan na hinaharap natin sa iba't ibang klase mga tao. Kasi ito yung napaka-importante, nandito yung utak natin at kaisipan. So, kaya kung bakit magtataka kayo, di ba? Yung sa motor, di ba? Kung bakit helmet, di ba? Ang pinaka-importanting accessories na kailangan ilagay. Di ba? Pwede naman sigurong bakal, di ba? Yung sa jacket o sa pantalon, di ba? Bakit yung ulo? Kasi nga yung ulo napaka-importante. Dahil kung minsan, kung mapansin nyo yung mga na-aksidente sa motor, di ba? Pagka walang helmet, sigurado, dalawa lang ang pupuntahan. It's either hospital or sementeryo. Pero pinaka safe dapat kailangan ay naka-helmet ka para naman mangyari, safe pa rin yung ulo mo at di ka mabagok at posible kang mag-survive. So, ganun din yung spiritual natin na pamumuhay. Kailangan ay yung protection natin, yung helmet ng salvation, di ba? Yung pakipagrelasyon sa Diyos. So kailangan pinoprotektahan din natin dahil dito pinapasok guys, dito pinapasok yung mga masasamang kaisipan na galing kay Satanas, di ba? Dito nanggagaling yung kasinungalingan, dito galing yung pagdududa, di ba, sa kapwa o sa Diyos, di ba? Pag sinabi ni Satanas, huwag kang maniwala sa Diyos, di ba? Magduda ka, di ba? Si Eva tsaka si Adan diyan nadali, di ba, guys? Anong sabi ng demonyo? Kainin niyo yan. Anong sabi nila Eva at Adan? Yung punong kahoy na nasa gitna. Ang sabi na hindi. Ang sabi ng Diyos, kakainin namin lahat, wag lang ito. Ano sabi ni demonyo? Hindi totoo, sabi niya. Kainin mo yan. Pag kinain mo yan, malalaman mo yung tama at mali. At malalaman mo kung hubad ka o hindi. Di ba? Yun ang tinukso guys. Yan ang tinukso kay Eva at Adan. Kaya nagkaroon ng kasalanan sa sangkatauhan. Di ba? Kaya kung papapasukin natin yan, yung mga demonyong pumapasok sa ating kaisipan, di ba? Na magnakaw ka na lang. Hirap ng buhay kung ang sahod mo ay minimum lang. Hindi kasya ng pamilya mo. Ngayon, kung magnanakaw ka, milyon ka agad dyan. Oras lang yan, di ba? Yung mga ganun salita. Tapos sa mga magulang naman, huwag ka maniwala sa nanay mo. Di ba? Ayaw ka lang pakawalan yan. Sige, mag-independent ka na. Gawin mo kung ano ang gusto mo, di ba? Sa asawa naman, huwag mo sundin ang asawa mo, iyahan mo lang siya, uminom ka hanggang gusto mo. Magbisyo ka, magsugal ka, lahat na. Di ba? Ganyan yung mga pumapasok na masasama galing sa demonyo. Kaya pakaingatan po natin ang ating ulo. Kailangan nang ipasok natin yung pawang mga magaganda lang. Di ba? Kung kaya nga mag-iisip ka ng puro negative, para sa buhay mo. Wala nang nakikinig sa'yo, di ba? Ayaw na nila sa'yo. Wala ka ng pag-asa. Makasalanan ka na. Hindi ka na patatawarin dahil sa bigat ng kasalanan. May mga ganun, mga negative na mga kaisipan. Pero pag pinrektatahan natin yung ating ulo, guys, di ba? Ang ating kaisipan, yung helmet ng salvation, ay pawang mga magaganda, di ba? Yung nagpapatawad ka, di ba? Mahalin mo yung mga parents mo, mahalin mo yung kapwa-tao mo, di ba? At huwag na huwag mong pagdudaan ng Diyos. Manampalataya ka na may totoong Kristo, di ba? Na nagtubos sa ating
mga kasalanan. Di ba? Dahil tayo ay mga ah, mahal ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 1. So now, there's no condemnation for those who belong to Christ Jesus. So, wala nang kinukondena kapag tayo ay naniwala sa ating Panginoong Yesus, di ba? Ang kailangan lang natin kapag may mga masasamang pumapasok sa ating kaisipan, mga negative na hindi nakakatulong, ang panlaban natin dyan ay ang dasal. Magdasal tayo na sana huwag natin gawin to, huwag tayong madala sa tukso, di ba? Huwag tayong gagawa ng hindi na ayon sa alintutunin ng Diyos o ng mismong batas ng tao. Di ba? So, maniwala tayo na yung pangako ng Diyos ay kailanman hindi nagbabago at tinutupad niya yun. Di ba? Yung mga pangako niya sa atin na kung saan ay pinatawad niya tayo at ay itinubos niya tayo sa kasalanan dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ingatan po natin ang ating ulo dahil yan ang magbibigay sa atin ng salvation na kailangan puro magaganda ang nasa isip natin at kung pinapasukan tayo ng demonyo, panalangin ang katawan. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na malubha ng karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay huwag magduda sa ating Panginoon Jesus, di ba? Ay tsak yun, pagkakalob sa iyo, ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan ay bibigay niya sa tamang panahon. Type yung manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano po mga karamdaman bumabalot sa kanilang katawan, ipuhin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo, Lord, kung iyong gugustuhin at luloobin. Kaya i-bless niyo po ang pamilyang Pilipino, lalo na po ang mga pamilya kung saan yung mga iba'y nagkaaway-away, Lord. Nagkainggit-inggitan, di ba? Na masisira na dahil hindi nagkakaunawaan. Bigyan mo ng kapatawaran. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso, Lord, na maging mapagkumbaba at pairali ng pagmamahal sa pamilya at kay Nauna. At pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganon din po, Lord, sa financial na kailangan po namin lahat. Lalo na yung kapatid namin walang-wala, Lord. Huwag mo pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ng ulam. Pambangon sa mga bata, pinuproblema pa, Lord. Iniisip po kung saan nila kukunin at itatawid para sa kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at aming kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.